Walang magandang maidudulot ang paghihiganti para lamang maipaglaban ang mahal mo sa buhay na namayapa na at kinitil ang buhay para sa ikabubuti ng lahat. Ito lamang ang magiging dahilan upang mawalan ka ng kontrol sa sarili. Mabuhay sa puot at galit. Hindi matahimik ang kaluluwa. Ako po si Joshua. Tobong Samar at gusto ko pong ibahagi ang kwento ni Aling Choling na naghandog sa akin ang kapangyarihan ng kalamansi laban sa mga aswang. Taong 1979. Nakatara pa kami ng mga magulang ko sa may gulod at may ilang kilometro din ang layo sa bayan. Kaya naman sa tuwing nauutosan akong mamamalengke ng nanay ko, ay bago pa lang sumikat ang araw, ay naglalakad na ako dahil madalang panahon ang mga sasakyan. Hindi ko din maiiwasang magdala ng itak noon dahil nakakarinig ako ng mga kalos ko sa paligid. Ang mga panahong iyon ay usap-usapan sa bayan at iba naming mangilan-ngilang kapitbahay na may mga nakapaligid na aswang saan mang dako sa Samar. Kaya naman nagdodoble ingat ako sa tuwing nagsusulo akong pumupunta patungo sa bayan. Ang mga magulang ko ay abala sa pagbubukid at dahil nag-iisa akong anak, ay ako palagi ang naaatasan ng mga gawaing bahay. Nasa 16 na taong gulang pa lamang ako noon. Pero batak na ang katawan ko sa pagtatrabaho. Madalas ay nakakaliban pa ako sa klase sa may bayan. Dahil kinakailangan ko pang maghanap buhay at makatulong sa aking mga magulang. Nang makarating ako sa bayan at eksaktong kakaunti pa ang namimili sa palengke, ay hindi na ako nag-aksaya ng oras at namili na ako ng mga kailanganing sangkap sa pagluluto ng nanay ko. Inabot ako ng kalahating oras sa pagpili at pagkukumpleto ng mga rekado bago ako nakaisip na bumalik na sa gulod. Bago pa man ako abutan din ng tanghali sa paglalakad. Saglit akong napadaan sa dakong kinaroroonan ng pwesto ng matandang si Aling Choling na nagtitinda ng kalamansi. Wala pa siyang mga katabing tindera noon at tila may kausap siyang 2 lalaki na pilit siyang inuutosang magbigay ng pera sa kanila. Madalas kong nakikita sa pwesto sa palengke si Aling Choling. Kilala siya doon bilang tindera ng kalamansi. At kahit madalang ako makabili sa kanya, nagmamalasakit pa rin ako dahil likas na siyang mabait at palabati sa mga mamimili. Parati niyang kasama sa pagtatrabaho tuwing walang pasok ang apo niyang dalagita. Pero ng mga oras na iyon, hindi ko pa nakikita ang kanyang presensya. Napansin ko na parang may pinagtatalunan sina Aling Choling at ang 2 binata. Hindi ko nagugustuhan ang mga nangyayari noon at mukhang may masama pang magaganap sa pagitan nilang lahat. Nagmatigas ang matanda kaya sinampal siya ng isa sa mga lalaki. Kamunti ka na siyang mabuwal mula sa kinatatayuan niya. Doon ko napagtanto na posibleng magnanakaw ang 2 lalaki. Lumingalinga ako at napansin ko na mangilan-ngilan pa ang mga tao at nagtitinda na magkakalayo pa ang mga pwesto. Pero nilakasan ko ang loob ko. Bago pa masaktan si Aling Choling ng 2 lalaking ito, nagsisigaw ako at humingi ng tulong. Naalarma ang ibang mga nagtitinda. Gayon din ang 2 lalaki na maskulado
at matatapang ang mga mata. Mukhang mga bihasa sa pakikipaglaban ang mga ito. Nakita nila ang ginawa ko, kaya bineltahan nila ako. Pero kahit na malalaki ang mga pangangatawan nila at mga mukha silang basagulero, ay hindi ko sila inatrasan. Binunot ko ang itak sa aking tagiliran at pinagbantaan ko sila na kung hindi nila titigilan ang matanda, ay siguradong mapipilitan akong kalabanin sila. Tinapunan ako ng masasamang tingin at pagkatapos ay nagpakawala sila ng nakakainsultong ngisi na para bang hinahamak ako. Dahil wala pa sa kalingkingan ko ang pakikipaglaban sa kanila. Hindi ako umatras at nananatili ako sa aking kinatatayuan habang hawak ang aking itak. Nang biglang magkagulo at nagsilapitan ang ilang tendera, bagay na ikinabahala ng dalawang lalaki, kung kaya't mabilis silang umatras at kumaripas ng takbo palayo. Hinabol sila ng dalawang tenderong magkakatay ng karne o yung mga matadero, at may bitbit silang malalaking kutsilyo habang tumutulin ang pagtakbo. Nang mawala na sila sa aming paningin, ay tsaka pa namin pinagtulong-tulungang alalayan ang matanda. Kasabay niyon ay dumating ang kanyang apo. Nagulat na gulat sa inabutan niyang pangyayari. Nabanggit sa amin ni Aling Tsuling na may dalawang binata na balak siyang pagnakawan. Nahuli niya itong nagbubuklat ng kanyang mga tinda at hinahanap ang pinaglalagyan niya ng pera. Kinastigo niya ang mga binata, subalit laging gulat niya nang maglabas ang mga ito ng patalim at tinakot siya na papatayin kung hindi niya ilalabas ang pera. Nahabag kami sa kalagayan ng matanda, pero nakakatiyak naman ako na wala nang gagambala sa kanya dahil mahuhuli na rin ang dalawang binata. Nag-umpisa nang bumalik sa kanya-kanyang pwesto ang mga nagtitinda. At nang makalayo na sila ay binala ko na rin na umuwi. Subalit tinawag ako ni Aling Tsuling at pinalapit sa kanya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat at bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Tinitigan niya ang palad ko at nasabing nasa peligro ang buhay ko. May dinukot siya sa bulsa at inilagay sa mga palad ko ang 3 peraso ng kalamansi. Nabanggit niya sa akin na libre iyon at bilang pasasalamat ay ipagkakaloob niya iyon. Nabanggit niya rin na may kapangyarihan ang mga aswang na gawing ordinaryong ulam ang mga parte ng katawan ng mga taong binibiktima nila. Ipinapakain nila ito sa kanilang mga kapitbahay o bisita upang gawin din silang mga aswang. At upang malaman din kung ano talaga ang inihahain sa'yo at ikaw ay may suspecha na aswang ang naghapag nito, patakan mo lang daw ito ng kalamansi at lilitaw na ang tunay nitong anyo. May allergy din ang mga aswang kapag napatakan ng katas nito na pwedeng ikasunog ng kanilang balat. May kasunod pa siyang ibinigay sa akin na botilya na may laman ito. Batay sa kanya ay benditadong tubig iyon na inihandog sa kanya ng kaibigan nilang pare. Kadalasan ay ibinabasbas bilang proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Nasusunog ang aswang sa sandaling matalamsikan ng benditadong tubig. Bukod pa doon ay may idinagdag pa siyang kakarampot na dakot ng asin na nakalagay sa plastic.
Binigyan niya ako ng panuto kung paano ko iyon gagamitin. Aniya, inilalagay ang asin sa bawat sulok ng bahay para hindi pamahayan ng masasamang espiritu at hindi rin makalapit ang mga aswang. Matapos ang mahaba niyang paliwanag ay inutusan na niya akong umalis dahil maaaring abutin ako ng dilim sa daan bago pa ako makarating sa aming bahay. Nabigla ako. Hindi ko inaasahan na may nalalaman siya kung saan ako nakatira. Bagamat hindi man kami lubos na magkakilala. Tila may kung anong misteryo ang bumabalot sa kanyang pagkatao na gusto kong malaman. Nagtatapang-tapangan ako. Ninais ko siyang usisain, subalit wala akong natamang anumang kasagutan. Bagkus ay paulit-ulit niya akong inuutosang umuwi. Kaya naman tumalima ako at nagpasalamat sa mga ipinagkaloob niya sa akin bago ako nagpaalam. Naglakad ako sa kahabaan ng daan sa bayan at inabot na ako ng hapon bago ako nakarating sa madamo at masukal na kapatagan patungo sa gulod. Hindi ko nga alam noon kung bakit ako natagalan at kung bakit ang bagal ng bawat lakad ko. Wala akong masumpungang tao ng mga sandaling iyon. Napakatahimik ng lugar at banayad lamang ang hangin at hindi masyadong mainit ang panahon. Pasipol-sipol akong naglalakad habang bitbit ang mga pinamili ko. Tiyak ako na mapapagalitan ako ng nanay ko. At posibleng kumain na din sila ng tatay ko ng kamuting kahoy noong sumapit ang tanghalian. Hindi pa man ako nakarating sa may gulod nang makarinig ako ng kakaibang huni ng ibon. Tumingala ako at sumulyap sa mga puno sa paligid. Subalit wala akong matagpuan na ibon. Inisip ko na baka namamalikmata lamang ako. Pero sa sunod kong pagkakbang ay muli kong narinig ang paghuni ng ibon. Napatingin ako sa dakong kalayuan at napansin ko na papalubog na pala ang araw. Kinabahan ako. Napalunok ako ng laway dahil malapit ng dumilim. At ang kinakatakot ko pa ay baka may lumitaw na aswang sa harapan ko. Kaya binilisan ko pa ang paglalakad ko. Ayokong abutin ng dilim sa may kakahuyan dahil mas lalo pa ako mapahamak sa kamay ng mga nilalang na di ko kilala. Pagkatapat ko sa maraming punong kahoy ay may narinig na naman ako ng mahinang ungol at yabag ng mga paa. Wari ko ay may sumusunod sa akin pero hindi ako makatiyak sa bagay na iyon dahil mas iniisip ko na baka residente lamang iyon na gustong makisabay sa paglalakad ko. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad at hindi ako lumingon sa likuran ko dahil ayaw kong makakita ng kahit anumang nilalang sa paligid. Dali-dali akong naglakad. Nang makarinig ulit ako ng sunod-sunod na pagsipol ng sino mang nasa likuran ko, nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Damagandong ang malalakas na kaba sa dibdib ko pero hindi ako huminto sa paglalakad. Ngunit hindi niya ako tinitigilan. Naririnig ko din ang mga yapak ng paa na nagmamadali at mukhang gustong-gusto niya akong maabot. Bago pa ako mapasigaw ng mga sandaling iyon ay kinuha ko ang isang kalamansi pati ang itak ko sa tagiliran. Tinusok ko ang kalamansi at nang tumulo ang katas nito ay tsaka ako tumalikod at hinarap ang nilalang. Nagulat ako at halos manlamig
ang aking buong katawan. Nang matitigan ng isang nilalang na sobrang lansa, makapal at maalambre ang buhok, napupuno ng maraming matutulis na mga ngipin ang bibig, at talagang nanlilisik ang mga matang namumulat, namimilog pa ito. Bigla siyang lumapit sa akin, kaya pinigya ko ang kalamansi at hustong tumama iyon sa tigkabila niyang mga mata. Umangin ang aswang habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Inihanda ko ang aking sarili at hinawakang mabuti ang itak. Nakapikit ang mga mata ng aswang habang pinapakiramdaman ang paligid. Mukhang nabulag ko yata, kaya hindi niya magawang imulat ang mga mata. Pero maliksi pa rin siyang kumilos. Kamuntikan niya ako mahagip. Malakas pa rin ang pakaramdam niya, kaya naman umisip ako ng paraan kung paano ko malalabanan ang nilalang na ito. Kung hahayaan ko lamang siya ay tiyak na mapapatay pa siya ng ibang tao na magagawi sa lugar na iyon. Kaya naman nang muli niya akong atakihin, ay walang pagdadalawang isip na tinagpas ko ang ulo niya. Tumalsik ang dugo niya sa damit ko at sumulak ang masangsang na amoy. Malakas ang buhelo dahil tumilapon ang ulos sa kabilang sulok ng punong kahoy. Kitang-kita ko na nakapikit pa rin ang mga mata ng aswang. Nang bumalagta ang katawan nito sa lupa, ay tsaka ako kumaripas ng takbo palayo sa lugar na iyon. Nanood ako sa makikipot na daan at nagmamadali ng makarating sa aming bahay. Sobra talaga akong kinabahan noon at hindi ko alam kung ano talagang gagawin ko. Makalipas ang ilang minuto, ay nakaabot na ako sa bakuran ng aming bahay kubo. Kumatok ako sa pinto at pinagbuksan ako ng nanay ko. Namimilog ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang itsura ko. Tinanong niya ako kung anong nangyari at kung bakit punong-puno ng dugo ang damit ko. Hindi ako kaagad nakasagot, bagkus ay nagmano ako sa kanya at dumiretso na sa loob ng bahay. Inilapag ko ang basket na may lamang gulay na puro madumi na ito. Pagkatapos ay nagtungo sa kusina, naghilamos ng muka at naghugas ng katawan. Doon pa lang ako nag-umpisang magsalita at ipinaliwanag ang buong pangyayari simula nang makarating ako sa palengke. Bumalik ako sa may pinto ng bahay at sinigurado na nakasarado iyong mabuti. Pagkatapos ay kinuha ko sa loob ng basket ang plastic na may lamang asin. Kasunod ay isinaboy ko ang asin sa may pinto, dingding, at iba pang sulok ng bahay. Nagpasalamat ang nanay at tatay ko dahil walang masamang nangyayari sa akin. Pero nangangamba sila sa kaligtasan naming mag-anak. Gabi na noon, kaya naman maagang nagluto ang nanay ko gamit ang mga sangkap na nabili ko sa palengke. At pagkatapos ay nagsalo-salo na kami sa hapunan. Hindi na kami nagpaabot pa ng hating gabi at nagpahinga na kami sa takot na baka nasundan ako ng iba pang aswang. Kinaumagahan, hindi na muna ako pinalabas ng bahay ng mga magulang ko. At sila na muna ang nagtrabaho. Kaya naman ako na lang ang nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Mabuti na lamang ay may natitira pang gulay na maluluto sa tanghali at hapon. Pinagkasya ko na lamang iyon para sa aming tatlo. Mabuti na lamang at sa tagal ko nang nananatili sa aming bahay, ay walang masamang nangyari sa akin. Kahit lumabas ako sa aming bakuran, ay wala akong nakitang sino mang umaali-aligid sa paligid. Malamang ay naitaboy ko na
ang mga aswang na gustong magtangka sa aming buhay. Kinabukasan, naisipan ko na magtungo sa palengke at magpasalamat kay Aling Chuling sa ibinigay niyang pangontra sa akin at para makapamalengke na rin. Pinayagan naman ako makalabas ng aking mga magulang, kaya naman habang hindi pa sumisikat ang araw, ay lumakad na ako patungo sa bayan. Noong sumikat na ang araw, ay nakarating na ako sa palengke at bumili na ako ng mga kailangan sa pagluluto. Nang matapos na ako sa pamimili ay dumako ako sa pwesto ni Aling Chuling. Ngunit hindi ko siya natagpuan. Nakakapagtaka na wala pa siya ng mga oras na iyon, dahil alam ko na maaga siyang nagtitinda. Ipinagtanong ko siya sa karatig tindera at nabanggit nito na hindi na makakapasok sa trabaho si Aling Chuling at ibinili na lang ang kanyang tindahan. Nang maitanong ko sa kanya kung bakit ay nagkibit balikat lamang siya at sinabing kung gusto ko itong makausap ay magtungo ako sa bahay ni Aling Chuling. Ibinigay niya ang lugar ng bahay nito at mabilis akong nagpasalamat bago pumunta kay Aling Chuling. Kaso pagdating ko sa bakuran nila ay napagtanto ko na wala siya sa bahay dahil nakailang beses na akong tumatawag subalit walang sumasagot. Biglang lumabas ang kapitbahay at nabanggit niya sa akin na maagang lumabas ng bahay ang maglola dahil mayroon silang importanteng pupuntahan, ngunit hindi nila nabanggit kung saan sila pupunta. Bahagya akong nalungkot, pero hindi naman siguro iyon dahilan upang umalis sila sa Samar. Kaya naman nag-iwan na lang ako ng mensahe sa kapitbahay ng matanda bago ako tuluyang umalis. Naglakad na naman ako at nang makarating ako sa masukal na kapatagan ay parang bumigat ang pakiramdam ko. Pero mas minabuti ko na lang na magpatuloy sa paglalakad sa lugar na iyon dahil wala na akong ibang madadaanan patungo sa gulod. Ano ba yung gulod? Luminga-linga ako sa paligid subalit wala akong nasumpungang aswang. Hanggang sa makasalubong ako ng mag-asawa. Sa tingin ko ay nasa 40 anyos na sila at medyo malulupit ang kanilang mga mata. Tinanong nila ako kung saan ako nakatira at tubugo naman ako na sa gulod ang kinatitirikan ng bahay namin. Tumango ang mag-asawa at nagpaalam na sila sa akin. Ipinagpatuloy ko pa rin ang aking paglalakad at ang medyo nakakalayo na ako ay doon ako nakarinig ng mga yabag ng paa. Inisip ko na baka may mga tao na kasunuran ko na posibleng nakatira din sa gawing gulod. Mangyari kasing magkakalayo ang mga kabayan noon, kaya naman hindi magkakakilala ang mga taong naninirahan sa gulod. Hindi ko pinapansin ang mga yabag ng paa ngunit natigilan ako nang makarinig na naman ng ipit na huni ng ibon. Tweet! 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 Kinatuban ako ng hindi yun pangkaring. Kinatuban ako na hindi iyon pangkaraniwang ibon at hindi iyon nalalayo sa maniniktik na mensahero ng aswang. Tumingala ako sa langit at napapansin ko na dapit hapon na naman at mukhang nalalapit na ang paglubog ng araw. May sumitsit sa likuran ko. Psst! 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 At mukhang ako ang tinatawag niyon. Kaya napilitan akong lumingon. Mula sa may tabi ng isang matayog na punong kahoy ay nakatayo ang mag-asawa na nanlilisik ang mga mababangis na mata. Nilukuban ako ng takot
at naisip ko na aswang ang mag-asawa. Kaya dali-dali na akong tumakbo. Kaso ay napatid ako sa nakausling tuod. Kaya bumagsak ako sa lupa. Pag-angat ko ng tingin, laking gulat ko nang nasa harapan ko na ang mag-asawa. O ano silang nakarating sa harapan ko ng ganoon kabilis. Hindi ko man lang narinig ang mga yabag nila o anumang pagtakbo. Inablot ng lalaki ang damit ko at mabilis akong ibinangon. Pagkatapos ay inihagis ako sa dakong kalayuan kung saan napatama at napahampas ang likod ko sa katawan ng puno bago ako bumagsak sa lupa. Hindi ko malaman kung nagkalasog-lasog ba ang mga bato ko sa likod. Hindi ako kaagad nakatayo at napangiwi ako sa sobrang sakit. Naaninag ko na papalapit na silang dalawa sa direksyon ko. Kaya naman nagsisigaw ako at humingi ng tulong. Bumalakhak ng pagkalakas-lakas ang mag-asawa at kasama niyan ay ang pinagtaasan ako ng boses ng ginang. Oh, oh, ah, 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 ah. Nasabi niya sa akin na kahit anong gawin kong pagsigaw ay walang epekto dahil walang tao sa kalapitan at siguradong doon na ako mismo mamamatay. Napapikit ako at pinilit kong makabangon kahit parang tinutusok ako ng matulis na bagay sa likuran ko. Matagal ako bago nakabangon at tiniis ko ang matinding pagkirot ng likod ko. Binunot ko sa kaluban ang itak pero laking gulat ko nang biglang may naghahagis ng asin at eksaktong tinamaan sa likuran ang mag-asawa. Umangil silang dalawa at kamuntikan ng mapaluhod sa kanilang kinatatayuan. Lumingalinga ako sa paligid. Nakita ko sa gilid ang puno na lumitaw si Aling Choling. Gayon din ang kanyang apo. May hawak na buntot pagi si Aling Choling, samantalang may dalang kalamansi ang apo niyang babae. Hinarap nila ang mag-asawa at nangusap si Aling Choling. Base sa sinabi niya ay binantaan niya ang mag-asawa na huwag akong sasaktan kung ayaw nilang maubos ang kanilang angkan. Subalit nagmatigas pala ang mga ito at itinuloy ang kanilang mga binabalak. Bumuelta ang lalaki at nagsabi na namatay ang kanilang anak dahil sa akin at ako ang pumatay. Kaya nararapat lamang daw na singilin nila ako sa nagawa kong kasalanan. Napagtanto ko na ang aswang na napugutan ko ng ulo ay ang kanilang anak. At kaya nila ako sinugod ay upang may pagiganti ang pagkamatay nito. Tumugon si Aling Choling at nabanggit na nakaganti na sila nang mapatay ang tiyahin ko na nakatira sa bayan. At hindi na nila kailangan pang pumatay dahil hindi matatahimik ang kaluluwa ng kanilang anak hanggat hindi nakakagawa sila ng karumal-dumal na krimen. Sumulak ang galit sa kalooban ko nang maintindihan na napatay pala ng mag-asawang aswang ang tiyahin ko na si Tia Sandra na nakatira noon sa bayan. Akma ko sanang susugurin ng mag-asawa pero sininyasan ako ni Aling Choling na huwag ko nang ituloy ang binabala ko. Ayaw pa rin matinag ng mag-asawa at hindi sila makakapayag na hindi ako mapapatay. Kaya naman walang sabi-sabi ay umatake sila sa amin. Subalit bago pa sila makarating at makalapit sa akin, ay hinagupit sila ni Aling Choling gamit ang buntot pagi. Samantalang nagtalsikan sila sa katas ng kalamansing piniga ng apo ng matanda. Umangil ang mag-asawa, umatras sila at tumingin sa amin ng masama. Matagal kaming nagkatinginan
at pagkatapos ay muling nagsalita si Aling Choling. Binalaan niya sa ikalawang pagkakataon ang mag-asawa na kung magpapatuloy sa pakikipaglaban ay talagang pagpipira-pirasuhin at susunugin niya ang katawan ng mga ito. Sa puntong iyon ay nagulantang ang mag-asawa at malamang ay napag-isipan nila na maaaring gawin nga iyon ni Aling Choling gamit ang buntot pagi at kalamansi. Kaya bago pa ito makagawa ng panibagong estratehiya sa pakikipaglaban, ay umatras ang mag-asawa at kusang lumayo sa aming kinatatayuan. Naglaho sila sa mga punong kahoy at hindi na nagpakita pa sa amin. Tinulungan ako ni Aling Choling at ng kanyang apo na makatayo at habang naglalakad kami, ay isiniwalat sa akin ni Aling Choling ang kanyang sekreto. Ayon sa paliwanag niya, isa siyang dating manghuhula at tinuruan siya ng ama niyang magmumutya sa pakikipaglaban sa aswang gamit ang kalamansi, buntot ng pagi, asin at binditadong tubig. May malawak pa silang taniman ng kalamansi at matagal na siyang nagtitinda nito. Pero sa pagdako ng panahon ay hindi na siya naging aktibo sa pakikipaglaban sa mga aswang at pinili na lang niyang mamuhay ng simple kasama ang pamilya. Ang nag-iisa niyang anak na si Genoveva ay piniling magtrabaho sa Maynila habang nasa Zamboanga ang asawa nitong si Rey. Nagpapadala na lamang sila ng pera sa anak na si Teresita na kanyang apo. Alam ni Aling Choling na mabait at masunurin akong pinatilyo. Kaya naman naging panatag ang loob niya sa akin. Alam din niya na makakaengkwentro ako ng aswang at umanga siya sa katapangan ko dahil nakapatay ako ng aswang. Ang totoo, ang aswang na napatay ko ay marami ng mga residente sa bayan ang nabiktima nito. Kaya nararapat lamang na mapatay niya ito. Kilala din niya ang mga magulang ng aswang, kaya may narapat nilang puntahan ito sa bahay at makipag-usap. Noong una ay ayaw nilang makipagkasundo at talagang napupuyos ang galit nila sa akin dahil hindi nila matanggap ang pagkamatay ng panganay nilang anak. Pero kalaunan ay pumayag na rin ito sa pakiusap niya noon. Inakala ng maglola na maayos kausap ang mag-asawa, subalit pagbalik nila sa bayan ay nabalitaan na lamang nila na may napatay ito na kamag-anak ko at kilala niya ang posibleng pumatay dito. Natagpuan na lang nawakwak ang tiyan at nakalabas ang lamang loob ng aking tiyahin. Kasabay niyon ang pagkawala ng kapitbahay nitong si Joaquin na kapatid ni Marquez, na mismong ama ng napatay kong aswang. Teorya ni Aling Choling na inutusan ni Marquez si Joaquin na patayin ang tiyahin ko bilang bahagi ng kanyang paghihiganti. Pinayuhan ako ni Aling Choling na pansamantala ay huwag akong aalis sa tabi ng mga magulang ko. Dahil sigurado siya na sila ang isusunod ng angka ng mga aswang. Inihatid nila ako sa aming bahay at hindi na sila tumuloy sa aming bahay kaya hindi ko na rin sila naipakilala sa mga magulang ko. Medyo nakadistansya lang kami sa bahay na tanaw lang at saka sila huminto. Kaya nagpaalam na ako sa kanila. Pagkapasok ko ng bahay ay inabutan ko na umiiyak ang mga magulang ko. Nilapitan ako ni nanay at nabanggit niya sa akin na pinatay ng aswang si Tia Sandra at kinakailangan naming magtungo sa lamay sa kinabukasan. Tumalima naman ako at hindi ko nabanggit sa kanila ang tungkol sa katotohanan ukol sa pagkamatay ng tiyahin ko. Dumako ang kinabukasan, tanghali na kami nang pumunta sa bayan at inabot na kami ng hapon nang makarating sa bahay ni Tia Sandra. Inasikaso kami ni Tio Lando
at ng kanyang 2 anak. Maraming bisita ang nakipaglamay at hindi ko inaasahang may napansin akong 3 katao na may mababangis na mga tingin. Nakipaglamay sila at hindi nila tinatanggal ang tingin sa aking mga magulang at maging sa tiyuhin ko at mga kapinsan. Pumalo sila sa karamihan ng mga tao at naisip ko na hindi karaniwan ang anyo ng kanilang mga mata. Sigurado ako na kamag-anak sila ng aswang na napatay ko at balak nilang patayin ang pamilya ko. Inobserbahan ko sila hanggang sa sumapit ang hating gabi at sila na lang ang natirang nakikipaglamay. Eksaktong umalis ang nanay at mga kapinsan ko sa may sala. At tanging ako na lang ang naiwan, pati ang 3 lalaki. Tumayo sila at nagbagong anyo. Lumago ang mabalahibo nilang mga katawan. Kinuha ko ang binditadong tubig pati ang itak. Binalaan ko silang huwag lumapit kung ayaw nilang masaktan. Subalit patuloy sila sa paglapit sa akin. Hindi nagtagal at biglang may kumatok sa pinto. Naulinigan ko ang tinig ni Aling Choling at biglang natigalgal ang 3 aswang. Inutusan ko si Aling Choling na pumasok sa loob dahil hindi pa nakasarado ang pinto. Pumihit ang seradora at bumungad si Aling Choling, dalang buntot bagi. Kasama niyang apo na may hawak na itak. Sa mahina at pabulong na tinig ay sinabihan niyang umalis ang mga aswang dahil ayaw niyang dumanap ang dugo bilang respeto sa patay. Alam niyang planado at ipinag-utos ni Marquez ang paggambala sa lamay at hindi pa talaga ito sumusuko. Sa paghihigantay kahit wala ng saysay ang ipinaglalaban nito. Umangil ang mga aswang pero hindi nagtagal ay tumalima sila sa mga sinabi ni Aling Choling at mapayapang lumisan sa lamay. Biglang lumabas ang mga kamag-anak ko at inabutan nila kami ni Aling Choling. Doon ko na ipinagtapat sa kanila ang buong katotohanan na lubos nilang ikinagimbal. Pero sa kabila ng lahat ay binigyan ni Aling Choling ng proteksyon ang buong bahay. Umusal siya ng orasyon at hinagisa ng asin ang bawat sulok ng bahay. Nagpasalamat naman ang mga kamag-anak ko at inalok silang maglola na magkape. Lumipas ang 2 araw ay dumating ang iba pang mga kapatid ni Tia Sandra at hindi na pinatagal pa ang lamay. Sa 3 araw ay inilibing si Tia Sandra at hindi na kami muling ginambala pa ng mga aswang. Nanumbalik kami sa dating ordinaryo naming buhay. Hindi na rin nangangamba na gabihin sa pag-uwi dahil kargado ako ng proteksyon ni Aling Choling at hindi na ako nakakaengkwentro ng aswang sa daan. Lumipas ang 2 buwan, nabalitaan ko na lang sa mga kapwa tendera ni Aling Choling na kinuha na pala ito ng anak niya patungo sa Maynila. Kasama ang apo nito. Nalungkot ako pero naging positibo pa rin ako dahil sa wakas ay makakasama din niya ang kanyang pamilya. Kasabay niyon ay napag-alaman ko sa iba kong nakakasalubong na tsismosang residente. Sa may gulod na umalis na din ang mag-asawang pinapaniwalaang aswang sa aming lugar. At mukhang kasama ng mga ito sa kanilang pag-alis si Joaquin at iba pang mga kamag-anak. Masaya na rin ako sa balitang iyon dahil sa wakas ay wala ng aswang na mambibiktima sa aming lugar at hindi na rin mapapahamak ang aking buong angkan. Dito na po magtatapos ang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.